Napansin mo na ba na ang buhay na iyong nararanasan ngayon ay hindi bunga ng tsamba, kundi resulta ng mga tiyak na batas, kasing tiyak ng matematika? At kung sabihin ko sa iyo na ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa pera, ang mga pasyang ginagawa mo kapag ikaw ay nasa 40 taon o higit pa, ay maaaring magtakda ng eksakto kung ikaw ba ay unlad o mananatiling nakagapos sa utang at limitasyon. Tunog kakaiba, hindi ba? Ngunit mismong ang kabalintunaan na ito ang patunay na mayroong agham para yumaman. At kung matutunan mong gamitin ito, maaari mong baguhin ang iyong kinabukasan sa mismong sandaling ito. Mayroong isang di nakikitang laro na nagaganap sa paligid mo ngayon at mayroon itong sariling mga tuntunin. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang yaman ay dulot ng swerte, pamana, o tamang tiyempo. Ngunit natuklasan ko, noong ako ay nasa 26 na taon, na hindi ito totoo, may agham sa likod ng pagyaman. Mga batas na kasing tiyak ng pisika, at ang sinumang matutong sumunod dito ay makakapaglaro na may kalamangan. Tinatawag ko itong agham ng pagyaman dahil hindi ito malabong pananampalataya o mahiwagang pag-asa. Ito ay mga sistematikong prinsipyo na kapag isinasabuhay ng may intensyon at paulit-ulit na pagsasagawa, ay lumilikha ng inaasahang resulta. Kapag sinabi kong may agham dito, hindi ako tumutukoy sa huwad na paniniwala, ang tinutukoy ko ay dalas, panginginig, sanhi at epekto. Lahat ay may panginginig, ang iyong mga iniisip, iyong emosyon, iyong mga pasya. Hindi ka basta humihila ng bagay dahil gusto mo, humihila ka batay sa dalas na iyong pinananatili. Parang nagsisintonisa ng radyo, kapag iniikot mo ang dial sa isang estasyon, iyon lang ang iyong maririnig. Sa parehong paraan, kung namumuhay ka sa dalas ng kakulangan, iyon din ang iyong karanasan. Ngunit kung gumagalaw ka sa dalas ng kasaganaan, hindi dahil sa mahiwagang pag-isip, kundi dahil sa malinaw na paniniwala, mga gawi, at sinadyang aksyon, ang realidad ay magsisimulang tumugon. Alam kong tila malabo ito, kaya't magiging praktikal at tiyak ako. Ako noon ay salat, palipat-lipat mula sa isang dahilan tungo sa iba pa, at sa isang punto, ang taunang kita ko ay umaabot lamang sa 4,000 dolyar. Nakatumbas ng humigit kumulang 230,000 piso. Sa loob ng mas mababa sa isang taon, sa pamamagitan ng simpleng mga prinsipyo na isinagawa ng tuloy-tuloy, pag-aaral kung ano ang gumagana, pagbabago ng paraan ng pag-isip, at pagyakap sa bagong mga gawin ng pagkilos, nagsimula akong kumita ng 175,000 dolyar kada taon na humigit kumulang 10 milyong piso. Hindi iyon swerte, iyon ay resulta ng pagbabago ng estratehiya at dalas. Nang baguhin ko ang ibinibigay ko sa mundo, higit na serbisyo, higit na layunin, mas mataas na kalidad ng ginagawa, ang natanggap kong balik ay nagbago ng direkta at proporsyonal. Kung nais mong isagawa ito ngayon, narito ang isang praktikal na hakbang-hakbang na paraan na nakabatay sa lohika ng mga batas na aking itinuturo. Mabilis na pagsusuri sa loob ng 48 oras. Sa loob ng 3 araw, isulat ang lahat ng pumapasok sa isip mo tuwing tungkol sa pera, takot, pagkakasala, pagnanasa, dahilan. Huwag husgahan, itala lang. Ipinapakita nito ang nangingibabaw na dalas, ang dalas na iyong ibino-broadcast. Malinaw at nasusukat na layunin. Isulat sa isang pisikal na card eksakto kung magkano ang nais mong kitain, kailan, at sa anong mga paraan. Isama ang petsa at emosyonal na dahilan, bakit mahalaga ito sa iyo. Ang pagsulat nito ay nagkakakristal sa iyong intensyon, hindi pamahiin, kundi kasangkapan ng focus. Araw-araw na ritual ng panginginig at pagkilos sa loob ng 30 araw. Sa umaga, 5 minutong malinaw na paggunita sa nais na resulta, 2 minutong emosyonal na pagpapatibay, damaing mabuti bago sambitin. Iminumungkahi kong ulitin ang pahayag na ginagamit ko. Ako'y labis na masaya at nagpapasalamat ngayon dahil ang pera ay dumarating sa akin sa palaki ng palaking halaga mula sa iba't ibang mapagkukunan ng tuloy-tuloy. Sabihin ito na may damdamin. Sa hapon, 30 hanggang 60 minutong praktikal na pag-aaral, magbasa ng mga kaso, matutong maghatid ng halaga, magsanay ng pagbebenta o serbisyo. Ang pag-aaral na parang isang siyentipiko ay nangangahulugang pagsusulat ng mga hinuha, pagsubok, pagsukat, at pag-aayos. Araw-araw na pagkilos, gawin ang kahit isang gawain na direktang nagpapataas ng halaga ng iyong inihahatid, tumawag sa posibleng kliyente, pagbutihin ang proseso, magbigay ng maliit na libreng solusyon na makakalikha ng patotoo. Ang batas ng sanhi at epekto ay nag-aatas na maglagay ka ng enerhiya sa mundo, at ang balik ay magiging proporsyonal. Lingguhang pagsukat at puna. Bawat linggo, itala, mga nagawang aksyon, mga kontak na nabu, kabuang kita, at natanggap na puna.
Kung hindi tumataas ang bilang, hindi kakulangan ng talento ang problema, kundi kakulangan ng pagiging tapat sa pagsunod sa mga batas. Ayusin ang tig-isang variable sa bawat pagkakataon, pagsukat na pang-agham. Estratehiya ng pagtaya sa sarili. Kung ikaw ay may trabaho at nais magsimula ng negosyo, magsimula muna ng dagdag na gawain hanggang sa ang karagdagang kita ay kapantay ng iyong pangunahing kita, saka ka lumipat. Huwag laktawan ang hakbang na ito, pinapababa nito ang emosyonal at pinansyal na panganib. Ako mismo ay nagsimula sa paglilinis, mababa ang prestihiyo, mataas ang pagsasagawa, at mula roon, dahan-dahang tumaas hanggang sa ligtas ko nang maiwanan ang trabaho. Ngayon, sagutin natin ang mga pagtutol na pumapasok sa isip ng mga tao. Paano kung puro positibong pag-isip lang ito na walang epekto? Narito ang pagkakamali, ang iniisip ng walang kasamang aksyon at walang pamamaraan ay pantasya lamang. Ang mga batas na inilalarawan ko ay nangangailangan ng panloob na pagbabago at panlabas na praktis. Isa pang pagtutol, paano kung wala akong talento o swerte? Makatutulong ang talento, ngunit hindi ito pangunahing kondisyon. Maraming matatalino ang nananatiling dukha dahil hindi nila ginagawa ang mga bagay sa isang tiyak na paraan. Ang pagkatuto kung paano iproseso ang iyong mga pasya, yayon ang iyong sariling larawan sa sarili, at tuloy-tuloy na maghatid ng halaga ay lumilikha ng nakahihigit na resulta. Upang ipakita kung paano nakakaapekto ang wastong pamamahala ng yaman at asal sa tunay at nasusukat na kaginhawaan, ipinapakita ng mga pananaliksik sa ekonomiya at sikolohiya na ang kita ay may impluensya sa pagtatasa ng buhay. At bahagi ng benepisyo ng pera ay ang pagbawas ng paghihirap at pagbibigay ng mas maraming pagpipilian hanggang sa isang tiyak na hangganan. Ang hangganang ito, nakilala bilang ang tanyag na plat na natuklasan ng mga pag-aaral, ay nakaugnay sa isang antas ng karaniwang kita kung saan ang kasiyahan sa emosyon ay humihinto na sa pagtaas. Pinapatunayan nito ang aking madalas sabihin, mahalaga ang pera sapagkat pinapabuti nito ang mga pagpili at pinapawi ang mga pasakit, ngunit hindi nito tinutugunan ang mga panloob na pananaw. Dahil dito, kinakailangan ang dobleng pagbabago sa isipan at sa gawa. Higit pa rito, ang paraan ng paggamit mo ng pera ay may tuwirang epekto sa iyong kaginhawaan. Ipinakita ng paulit-ulit na mga pananaliksik na ang paggastos ng bahagi ng kita para sa pagtulong sa iba, o tinatawag na prososyal na paggasta, ay nagpapalakas ng kasiyahan sa buhay. Umaalinggaw ito sa aking paniniwala na mas marami kang ibinibigay at mas mahusay kang naglilingkod, mas marami ring dumarating sa iyo. Nais kong ibigay sa iyo ang isang tiyak at makapangyarihang pagsasanay na may oras at sukatan, ang 30 araw na hamon ng agham ng pagyaman. Gawin mo ito ng sunod-sunod sa loob ng 30 araw. Sa unang araw, isulat mo ang iyong layuning pinansyal at ang dahilan nitong emosyonal, kasama ang tiyak na petsa at halaga. Mula ikalawang araw hanggang ika-30, araw-araw, 5 minutong paggunita at pag-uulit ng paninindigan, 30 minutong praktikal na pag-aaral kung paano lumikha ng halaga sa iyong kapaligiran, at isang konkretong hakbang ng paglikha ng halaga gaya ng pagbebenta, pakikipag-ugnayan, pag-aalok o pagpapahusay. Itala ang resulta sa iyong tala-arawan. Linggo-linggo, suriin ang mga sukatan at baguhin ang isang taktika. Sa pagtatapos ng 30 araw, bilangin ang naging epekto, mga bagong kontak, kliyente, dagdag na kita. Kung wala mang malaking pagbabago sa pananalapi, mababago naman ang iyong antas ng kaliwanagan at mga nakasanayan, at iyon mismo ay isang malinaw na progreso. Ang ganitong disiplina ang mismong pamamaraan na nag-ahon sa akin mula sa kakulangan. Ngunit may aspeto ring pantao, noong nagsimula ako, nakaramdam ako ng takot, kahihiyan at hiya, mga damdaming pumipigil sa pagkilos. Naalala ko pa nang ako'y naglilinis ng sahig kapalit ng humigit kumulang 80 piso ng Pilipinas bawat serbisyo, na pakiramdam ko ay mababang gawain, ngunit aking napagtanto na iyon ay isang pintuan ng pagkakataon. Ang pagsasamang iyon ng kahihiyan at pag-asa ang nagdulot ng matinding kirot, at ang kirot na iyon ang nagtulak sa akin upang mag-aral, mag-eksperimento, magkamali at magbago. Ngayon, sa tuwing ikinukwento ko ito, ang reaksyong nais kong iparating ay halo ng pagkagulat at posibilidad. Pagkagulat dahil ang pagbabago ay dumating ng napakabilis noong inayos ko ang aking pag-isip at kilos. Posibilidad dahil ang sinumang tao ay kayang ulitin ang mga hakbang na ito sa pamamagitan ng tapang at paulit-ulit na paggawa. Ibahagi mo rin ang iyong maliliit na tagumpay, bawat bagong account, bawat nasiyahang kliyente ay konkretong patunay na gumagana ang batas. At isang praktikal na paalala upang mapanatili ang pagsasagawa, gawing isang hindi matitinag na ritual ang pag-aaral at pagsasanay.
Isulat araw-araw ang 3 munting layunin, isa para sa isipan, isa para sa pag-aaral, at isa para sa aksyon. Sa pagtatapos ng linggo, igalang ang sarili para sa bawat maliit na layuning natupad. Ang unti-unting pag-ipon ng maliliit na tagumpay na ito ang nagbabago ng iyong sariling imahe, at ang pagbabago ng sariling imahe ang siyang ubod ng agham na aking itinuturo. Hindi ka yumayaman dahil nais mong patunayan sa mundo na kaya mo. Yumayaman ka dahil nagsisimula kang maniwala, kumilos at magbigay sa kakaibang paraan. Kapag ginawa mo ito ng may pamamaraan, paulit-ulit at may pananagutan, walang misteryo, tanging resulta. Ang lahat ng bagay sa universo ay may pagyanig, ganap na lahat. Ang iyong katawan, iyong mga kaisipan, iyong mga damdamin, maging ang perang umiikot sa mundo. Walang anumang nakahinto. Hindi ito murang pilosopiya, ito ay agham. Ipinapakita ng pisika na ang materya ay enerhiya na walang tigil sa paggalaw, at ang enerhiyang ito ay nanginginig sa tiyak na mga dalas. Ito ang dahilan kung bakit maaari mo lamang hilahin papalapit ang mga bagay na nasa pagkakatugma sa dalas na pinapanatili mo. Gaya ng isang radyo na nakatutok lamang sa istasyon na iyon, gayon din gumagana ang iyong isipan. Kung ang iyong pagyanig ay nasa kakulangan, laging iniisip ang utang at pinangungunahan ng pagkabalisa tungkol sa hinaharap. Higit pa niyan ang patuloy mong mahihila. Malinaw ko pang naaalala ang panahong lubog ako sa mga pagkakautang. Laging kulang ang pera, at pakiramdam ko ay nakatira ako sa isang hukay na walang daan palabas. Doon ko napagtanto, matapos kong simulan ang pag-aaral ng kaalamang ito, na ang nagpapanatili sa ganoong siklo ay ang pagyanig na dala-dala ko. Ang walang tigil na takot, ang alinlangan kung kaya ko ba, at ang pakiramdam ng pagkabigo, lahat ng ito ang naglalagay sa akin sa isang dalas na pawang higit na kakulangan lamang ang naibabalik. Nang magpasya akong magbago, hindi lamang sa pag-isip ng positibo, kundi sa sadyang pagpili ng mga bagong nakasanayan, mga bagong larawan sa isipan at mga bagong kilos, sa loob lamang ng ilang buwan, ang aking kalagayang pinansyal ay tumalon ng tila imposible. Mula sa pagkakautang, napunta ako sa pagkakaroon ng ipon. Hindi iyon naganap dahil sa swerte, kundi dahil binago ko ang dalas kung saan ako kumikilos. Marami ang nagtatanong sa akin, paano kung mag-isip ako ng positibo pero wala namang mangyari? Naroon ang pagkakamali. Hindi tumutugon ang universo sa basta lamang ninanais mo sa isip, kundi sa kung ano ang tunay mong nararamdaman at pinananatili sa damdamin. Kung gigising ka at sasabihin magiging maayos ang lahat, ngunit ginugugol mo ang buong araw na pinapakain ng takot, pagkabalisa at alinlangan, ang tunay mong ipinapadalang dalas ay kakulangan. At iyon mismo ang babalik sa iyo. Ito ay gaya ng isang taong gustong makarinig ng tugtuging jazz, ngunit pinananatili ang radyo sa istasyong balita. Walang halaga kung gaano kalakas ang kanyang pagnanais na makarinig ng jazz. Ang tanging bagay na matatanggap niya ay balita. Ang prosesong ito ay tiyak at maaari mong makita agad sa sariling buhay. Tanungin ang sarili, ano ba ang paulit-ulit na lumalabas? Suliraning pinansyal. Masasamang ugnayan. Pag-aalala tungkol sa hinaharap. Lahat ng ito ay refleksyon ng dalas na iyong pinananatili. Ngunit narito ang magandang balita, may kapangyarihan kang baguhin ito. Ang isipan mo ay gaya ng isang panel ng kontrol na pumupukaw sa iba't ibang selula ng utak, bawat isa may kakayahang ilagay ang iyong katawan sa bagong panginginig. Ito ang tunay na nagbabago sa mga bagay na iyong hinihila papalapit. Nasa iyo ang pasya. Nais kong ialok sa iyo ang isang simpleng pagsasanay upang maranasan mo ito sa gawa. Sa loob ng 7 araw, simulang piliin tuwing umaga kung ano ang nais mong maramdaman. Hindi lamang kung ano ang iisipin, kundi kung ano ang tunay na mararamdaman. Sa paggising, ipikit ang mga mata at isalarawan ng malinaw ang pamumuhay sa kasaganahan na iyong ninanais. Damhin ang kaginhawaan ng pagbabayad ng mga gastusin ng walang bigat, ang makitang may sobrang pera, at ang kalayaan sa pagpili. Dalhin ang damdaming ito sa iyong katawan hanggang maramdaman ang pisikal na kaibahan. Pagkatapos, sa buong araw, kapag mapansin mong bumabagsak ka sa pag-aalala o pagdududa, huminga ng malalim at bumalik sa imaheng iyon. Sa ganitong paraan sinasanay mo ang isipan mong magpanatili ng bagong dalas. Ipinakikita ng mga pananaliksik sa positibong sikolohiya na ang mga pinananatiling emosyon ay nagbabago hindi lamang ng pansariling kapakanan, kundi nagpapalawak din ng kakayahang mag-isip at magpasya. Ang mga taong nakakayang panatilihin ang positibong emosyon ay nagkakaroon ng higit na linaw ng isipan, mas malikhaing pag-isip, at mas malaking galing upang makita ang mga pagkakataon.
Pinatutunayan nito ang aking itinuturo, ang pagbabago ng dalas ay hindi lang tungkol sa pakiramdam ng kaginhawaan, kundi literal na pagbubukas ng mga pintuan na dati ay hindi mo nakikita. At tingnan mo, hindi ito malayong teorya. Ang mga kilalang tao sa buong mundo ay gumamit ng prinsipyong ito, kahit na hindi nila ito tinawag sa ganoong pangalan. Halimbawa, si Oprah Winfrey ay nagsabi na nagbago ang kanyang buhay nang simulan niyang ituon araw-araw ang kanyang atensyon sa pasasalamat at kasaganaan, kahit noong siya ay nabubuhay pa sa kahirapan. Sinasadya niyang binago ang dalas na pinananatili niya at nagsimulang tumugon ang realidad sa parehong tono. Ngayon, isa siya sa pinakamalalaking halimbawa ng kung paano ang tamang pagkakaayon sa loob ay nagbubunga ng panlabas na kasaganaan. Ngayon isipin mo, ilang ulit ka na bang nakaranas ng isang damdaming napakataas na tila kusa na lamang dumadaloy ang lahat? Marahil noong panahong ikaw ay umiibig, puno ng enerhiya, o kaya naman ay masigasig sa isang proyektong pinaniniwalaan mo. Sa mga sandaling iyon, nasa ibang dalas ka, kaya't ang mga pagkakataon ay dumarating, ang mga tao ay sumasagot ng kakaiba, at ang buhay ay tila nagbubukas ng mga landas. Hindi iyon samba, iyon ay iyong dalas na humihila ng mga bagay na kaayon nito. Ang katotohanan, hawak mo ang kontrol sa istasyong nais mong salihan. Kung ang nais mo ay kayamanan, hindi ubra ang dalas ng pag-aalala. Kung nais mo ay malusog na relasyon, walang silbi ang dalas ng puot. Kung hangad mo ay kalusugan, walang saysay ang dalas ng pagkakasala. Ang dalas ang nauuna bago pa man ang anyo. Kapag binago mo ang iyong ibinubuga, nagbabago rin ang iyong tinatanggap. Ito ay batas na hindi pumapalya. Ang batas ng sanhi at epekto ay payak at tiyak, ang inilalabas mo ay bumabalik sa iyo na may parehong tindi at katimbang na anyo. Hindi ito moralismo, ito ay pisika ng sansinukob. Kung ibinubuhos mo sa mundo ang pag-aalala, reklamo at mga salitang, hindi ko kaya, huwag asahang makakamtan mo ang kalayaan sa pera, mga pagkakataon o paggalang. Kung ang ibinibigay mo ay tapat na paglilingkod, maingat na atensyon at tunay na halaga, ang balik nito ayon sa batas ay tiyak na magiging katumbas. Tanungin ang sarili, ano ba ang iyong naibibigay araw-araw na nakapaglilinaw kung bakit ganyan ang resulta ng buhay mo? Nais mo ba ng init ng apoy nang hindi naglalagay ng panggatong? Posible ba yon? Hindi. Ang pugon ay umiinit lamang kapag pinapakain mo ito ng kahoy. Naranasan ko mismo ito. Dumating ang panahon na halos hindi ko na kayang bayaran ang gasolina. Ang kinikita ko kada taon ay lubhang napakababa, iyon ang marahas na katotohanan. Doon ko natutunang kailangan kong baguhin ang aking ibinibigay sa mundo. Sa halip na maghanap ng palusot, nagsimula akong isabuhay ang bagong paraan ng pagkilos, mag-alok ng mas mahusay at mas tuloy-tuloy na serbisyo, may malinaw na layunin at bumuo ng reputasyon. Hindi nagtagal, ang kinikita kong humigit kumulang $4,000 sa isang taon, nakatumbas ng halos $200,000 piso, ay lumundag tungo sa $175,000 sa isang taon. Nakatumbas ng halos ₱9,000,000. Hindi iyon samba. Ito ang tuwirang katumbas ng pagbabagong ginawa ko sa pagbibigay at sa natanggap ko bilang kapalit. Tama ang kwenta kapag tama rin ang operasyon. Kung nais mong ang batas ay kumilos sa iyong panig, gawin mo ito ngayon, bumuo ng isang aklat ng sanhi at epekto, isang payak na talaan, mas mainam sa papel para sa isipan. Mga hanay, aksyon na ibinigay, gastos, oras, pera, lakas, halagang nakita ng iba, agarang resulta, pagkakataong makakilala, pasasalamat, balik, resulta sa loob ng 30 araw, bagong kliyente, rekomendasyon, benta. Sa loob ng 30 araw, isulat ang lahat ng kilos na may kinalaman sa pagbibigay ng halaga. Huwag mag-imbento, tumawag sa isang kliyente, magbigay ng dagdag na serbisyo ng libre, magpadala ng nilalaman na lumulutas ng problema, ayusin ang proseso sa iyong koponan, mag-alok ng maikling kapaki-pakinabang na payo. Sa pagtatapos ng bawat linggo, bilangin ang mga resulta. Ang sukatan na nais mong obserbahan ay simple, ang balik ayon sa bawat unit ng kontribusyon. Kung ikaw ay nagbigay ng isang bagay at nakatanggap ng isa pa, mayroong proporsyon doon, pag-aralan mo ito at ulitin kung ano ang gumagana. Marami ang natatakot na magbigay ng sobra, iniisip nila na sila'y maaabuso, mawawalan ng yaman o mapagkukunan. Ito ay isang pananaw ng kakulangan. May matalinong paraan ng pagbibigay, simulan sa dahan-dahang pagdagdag ng alok habang sinusukat ang balik. Halimbawa, kung nagbibigay ka ng 1 oras ng libreng konsultasyon bawat linggo at ito ay nagdudulot ng isang kliyenteng nagbabayad kada ika-4 na linggo, malinaw ang balik, kung hindi naman,
Ayusin mo ang alok hanggang matagpuan ang puntong nagsisimula ang resulta. Subukan ito na parang isang siyentipiko, maglatag ng palagay, magsagawa ng eksperimento, sukatin ang resulta, at mag-adjust. Narito ang isang praktikal at masukat na ehersisyo, ang hamon ng 14 na araw ng pagkakapantay. Sa loob ng 14 na araw, mangako na gagawa ng 3 kilos ng halaga araw-araw na hindi mo karaniwang ginagawa, maaaring isang paglapit sa isang tao para tunay na makatulong. Isang praktikal na pagbabago sa isang proseso na nagpapabuti ng karanasan ng isang kliyente, o pagpapadala ng nilalamang makalulutas ng problema sa bahagi ng iyong listahan. Itala ang oras na ginugol at ang mga resulta. Sa pagtatapos ng 14 na araw, kalkulahin, ilang kontak ang naging usapan. Ilang usapan ang naging pagkakataon. Ilang pagkakataon ang naging kita. Ang payak na daluyang ito ay ang pagsasali ng batas ng sanhi at bunga sa gawain, inilapat na enerhiya anyo ng halaga masukat na balik. Napakahalaga ring linangin ang kaisipan na sumusuporta sa aksyon. Tanungin ang sarili, naglilingkod ka ba dahil obligasyon lamang o dahil tunay na nais mong magbigay? Ang mga taong nagbibigay lang ng pinakamababang inaasahan ay bihirang tumanggap ng higit pa sa pinakamababa. Kailangang ang pagbibigay ay may kasamang layunin at damdamin, hindi upang manipulahin, kundi dahil ang iyong saloobin ay nagpapadala ng panginginig na umaakit ng mga tao at mapagkukunang naayon. Nang baguhin ko ang intensyon sa likod ng aking trabaho, mula sa kunin ang pinakamarami, tungo sa maglingkod ng mas mahusay, nag-iba rin ang kalidad ng mga balik. Nagbubunga ito ng isang makapangyarihang emosyon, unay kababaang loob sa paggawa ng higit kaysa hinihingi, at pagkatapos ay pagkagulat at kagalakan sa pagdating ng ganting tugon. Isang pampublikong halimbawa, marami ang umabot sa napakalaking tagumpay dahil sa paniniwala na dapat munang magbigay ng halaga bago umasa ng balik. Ang mga taong nagbahagi ng makapangyarihang ideya, yaong nagbigay ng tunay na pagbabago, ay nakapagtayo ng pamana at matatag na kita. Sa kabilang banda, napakaraming tao ang biglang yumaman ngunit mabilis ding nawala ang kanilang yaman dahil sa kakulangan ng ugali ng kontribusyon, mga pabiglang pasya, at kawalan ng disiplina sa patuloy na pagpapalitan ng halaga sa merkado. Ang pagkatuto sa pagbasa ng ganitong pattern ay maaaring magligtas ng iyong buhay pinansyal bago mahuli ang lahat. Narito naman ang isang praktikal na tuntunin para sa araw-araw, magtakda ng patakaran ng 1% na dagdag na ambag bawat araw sa lahat ng ginagawa mo. Kung karaniwan mong nilulutas ang 2 problema ng bawat kliyente, sikapin mong lutasin ng 1% na mas marami bawat araw, maaaring isang maliit na pagpapabuti sa proseso, isang dagdag na personalisadong email, o isang karagdagang bonus na kagamitan. Sa pagtatapos ng 1 buwan, ang mga naipong dagdag na 1% ay magbubunga ng kapansin-pansing kaibahan at, ayon sa batas, magdadala ng mga naipong balik. Gumagana ang ganitong uri ng incremental na pagpapabilis dahil ang batas ng sanhi at bunga ay gumagana sa sukat. Ang maliliit at tuloy-tuloy na aksyon ay nagbubunga ng pinagsama-samang resulta. Hayaan mo akong ilarawan ang emosyonal na reaksyon na dulot nito. Sa simula ay may pagtutol, hiya, pagdududa, takot na maabuso. Pagkatapos ay lilitaw ang kaba na may kasamang pag-asa dahil ang pagsisimula ng pagsukat ay nagbabago ng pagsisikap tungo sa datos. Pagkaraan, sa paglitaw ng unang ebidensya ng balik, darating ang ginhawa at kasunod nito ang kumpiyansa. Mahalaga ang ganitong emosyonal na progreso, huwag kang tumakas mula sa unang hiya, kilalanin ito, itala ang kilos, at ulitin. Ang pagbabago sa emosyon ay kasabay ng pagbabago sa pinansyal. Huwag ding kalimutan ang isang praktikal at hindi mababaliwalang tuntunin, huwag asahan ang agarang gantimpala upang patunayan ang kilos. Ang batas ay gumagalaw ayon sa oras at anyo. Maaaring hindi mo makita agad ang balik, ngunit ang pagiging konsistente ay bumubuo ng kasaysayan na nakikita ng merkado, at ang reputasyon ay isang uri ng kapital. Kung nais mo ng huling hamon, narito ito, sa loob ng 70 araw, panatilihin ang aklat ng sanhi at bunga, at sa ika-71 araw, suriin ang 70 araw na tala upang hanapin ang mga pattern, ano ang paulit-ulit, ano ang nagbigay ng pinakamalaking balik na may pinakamaliit na gastos, at ano ang dapat alisin. Ayusin ang iyong mapa ng aksyon batay sa mga datos na iyon. Ang pagtupad sa siklong ito ng palagay aksyon sukat pag-aayos ay ang pinakamabisang paraan upang gawing kayamanan ang intensyon, sapagkat, sa katotohanan, ang batas ng sanhi at bunga ay gumagana na ngayon, sa mismong sandaling ito, sa lahat ng iyong ibinibigay at lahat ng iyong tinatanggap. Pag-unawa, ang salitang ito ay tila payak, ngunit ito ang kabuuan ng laro.
Ang parehong sitwasyon ay maaaring maging lubos na sakuna para sa isa, ngunit ito rin ang eksaktong tulak para sa isa pang tao upang magsimula ng bagong buhay, nakasalalay lahat sa kung paano binibigyang kahulugan ng isipan ang pangyayari. At ang interpretasyong ito ang nagtatakda ng emosyon, ng reaksyon, at ng susunod na kilos. Napag-isipan mo na ba na ang ilan sa pinakamalaking limitasyon mo ay hindi nagmumula sa mundo, kundi sa kwentong ikinukwento mo tungkol sa mundo? Kapag may masamang nangyayari, tulad ng pagkawala ng trabaho, isang di inaasahang bayarin, isang pagtataksil, o isang pagkakamali, nariyan ang katotohanan, ang objetibong pangyayari, at nariyan din ang kwentong iyong binubuo hinggil dito. Ang kwento ay nagiging isang pelikula sa loob ng iyong isipan, at ang pelikulang ito ang siyang humuhubog sa iyong katawan, sa iyong mga pasya, at sa huli, sa iyong kapalaran. Alam ko ito batay sa sarili kong karanasan. Noong kabataan ko, nasugatan ang aking hinlalaki ng isang makinang pangtabas, at biglaang nagbago ang lahat ng plano ko. Naiwan ko na ang paaralan, nakapagtrabaho sa mga trabahong tinatawag kong walang saysay, at ang sugat na yon ay tila nagsara sa kakaunti kong nakikitang oportunidad. Sa oras na yon, nakaramdam ako ng hiya, takot, at isang uri ng panghihina na waribang panghabang buhay. Ngunit ang tanging katotohanan ay ito lamang, isang aksidenteng nagpatigil sa aking agarang pangarap, at ang kwentong maaari kong likhain mula sa pangyayaring iyon ang maglalibing o magtutulak sa akin. Pinili kong mag-aral, nagbago ang aking pananaw, at ang parehong karanasang pwedeng maging wakas ay naging simula na nagtulak sa akin na magsaliksik sa mga aklat na ganap na nag-iba ng aking buhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang sakit at takot, ngunit paglaon, dumating ang pagkabigla, paghanga, at pasasalamat dahil napilitan akong hanapin ang ibang landas. Ang pagbabagong iyon ng salaysay ang naging pagitan ng pananatili at pagbabago. Paano mo mababago ang iyong salaysay? Una, ihiwalay ang mismong pangyayari sa kahulugang ikinakabit mo rito. Lagi mong itanong, ano ang totoo? At ano ang kwentong ikinabit ko rito? Ang ganitong uri ng paghihiwalay ay praktikal, masusukat, at maaaring sanayin. Halimbawa, kung mawala ka ng isang kliyente, ang katotohanan ay, umalis ang kliyente. Ang kwentong maaaring ikabit ay, wala akong kakayahan, malulugi ako, wala nang tatanggap sa akin. Ngunit maaari ding ang kwentong ikabit ay, may pangangailangan ang kliyente na hindi ko natugunan, ano ang maaari kong matutunan dito para mapabuti ang aking alok? Dalawang pananaw, dalawang enerhiya, dalawang posibleng kinabukasan. Pinatutunayan ng agham na ang paraan ng pag-frame sa isang desisyon ay may malalim na epekto sa resulta. Maraming dekada na ng pananaliksik ang nagpakita na ang tao ay tumutugon sa panganib sa iba't ibang paraan depende kung paano iniharap ang pagpipilian, pagtuon sa maaaring kitain o sa maaaring mawala ay agad nagbabago sa antas ng pagkilos. Hindi ito misteryo, ito ay dokumentadong asal ng tao. Kapag binago mo ang pagkakaharap sa sitwasyon, nagbabago rin ang iyong pagsusuri sa panganib at, sa makatwid, ang iyong gagawing hakbang. Kapag ang pananaw ay nakasentro sa kakulangan, hindi sapat ang mayroon ako, pumapasok ang isip sa isang makitid na daan na nagpapababa sa talino at nagtutulak sa mga padalos-dalos na pasya. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay kumakain ng mental na lakas at humahadlang sa mas maayos na pagpaplano, nagbubunga ng mga pagkakamaling lalo pang nagpapatibay ng kakulangan. Sa kabilang banda, kung pinalalawak mo ang pananaw, nakikita mo ang mga opsyon at yaman, lumalawak ang iyong saklaw at mas nagiging malinaw ang mga pasya. Eksaktong ito ang ipinakita ni Mullainathan at Schaffer nang kanilang ipinaliwanag ang epekto ng mentalidad ng kakulangan at ang bigat nito sa ating isipan. Mayroon akong hamon para sa iyo na tiyak at madaling gawin, sa loob ng 7 araw, sa tuwing may masamang mangyayari, huminto ka, isulat mo ang mismong katotohanan sa isang linya. Isulat mo ang otomatikong kwentong dumating sa isip sa ikalawang linya, at pagkatapos ay maglista ng 3 posibleng bagong pagbibigay kahulugan. Pumili ng isa at gawin ang kahit isang kaukulang hakbang sa loob ng susunod na 24 na oras. Sa dulo ng 7 araw, bilangin kung ilang aksyon ang iyong naisagawa at kung ilang bagong resulta ang lumitaw. Magugulat ka, dahil hindi nagbabago ang buhay sa pag-iisip lamang, nagbabago ito kapag nagbigay ka ng bagong kahulugan at gumalaw ayon dito. Sa pagbabagong ito ng pananaw, isang damdamin ang tiyak na lalabas. Sa simula ay mararamdaman mong may pagtutol, marahil may galit dahil kailangan mong harapin ito. Sa ikalawang yugto, lilitaw ang kuryosidad, sisimulan mong subukan ang ibang bersyon ng mga salaysay. Pagkatapos ay darating ang munting ginhawa kapag ang unang mga hakbang ay nagbigay ng resulta.
Bawat yugto ay may kasamang damdamin, pagkabigla, pagtutol, kuryosidad, tiwala. Naranasan ko ang lahat ng ito. Ang alaala ng aking nasugatang hinlalaki ay nagdulot ng kirot at hiya, ngunit ang parehong pangyayaring iyon ang nagtulak sa akin na mag-aral, baguhin ang aking pananaw sa buhay, at sa huli, lumikha ng isang landas na hindi ko kailanman mahuhulaan kung nanatili lamang ako sa unang salaysay. Tandaan, ang mga pangyayari ay walang moral, tayo ang nagbibigay ng kahulugan. Ang pananaw ang lente na humuhubog sa iyong mundo, at kung matututuhan mong pakinisin ang lente, makakakita ka ng mga posibilidad kung saan ang iba ay nakakita lamang ng mga pader. Ang pagbabago ng lente ay hindi pandaraya sa sarili, ito ay malay na pagpili ng salaysay na nagpapalawak ng solusyon at pagkilos. Gawin mo ang pagsasanay, sukatin ang mga bunga, ulitin. Ang gawin ng muling pagsusulat ng kahulugan ng mga pangyayari ay isa sa pinakamabilis at pinakaepektibong kasangkapan na maaari mong gamitin ngayon upang gawing galaw ang iyong mga takot at gawing sinadya ang iyong kinabukasan. Kung may isang punto na dapat mong dalhin mula sa lahat ng ito ay ang katotohanang hindi ang pangyayari mismo ang humuhubog sa iyong buhay, kundi kung paano mo ito tinitingnan. Ang parehong pangyayari ay maaaring maging tanikala na pumipigil sa iyo o tulak na nagtutulak pasulong. Kapag natutunan mong piliin ng malay ang pananaw na nagpapalakas, hawak mo ang kapangyarihan sa iyong enerhiya, sa iyong mga desisyon, at sa huli, sa iyong mga resulta. At ngayon, upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, narito na ang susunod na video sa iyong harapan. Doon, akyat ka ng isa pang baitang sa iyong ebolusyon ng karunungan at magiging kahit 1% na mas mahusay kaysa sa ikaw ngayon. Ako'y nagpapasalamat sa iyong presensya at inaasahan kitang makakasama sa susunod na video.